Isang mapagpalayang araw po sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, no? Sa ilang mga provision ng Republic Act 11917 or Private Security Services Industry Act, no? Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung isinasaad naman po ng Section 243, no? Section 243. So yan po ay responsibility in effecting arrest. So ano ba yung responsibilidad ng mga security professionals, no, sa pag-aresto, no, sa pagpapatupad ng pag-aresto ng isang criminal offender or ng isang suspect. So sabi po diyan, when effecting an arrest, okay, the security professional shall inform the person being arrested of the cause of the arrest and his rights under the 1987 Philippine Constitution, no? Unless in situations where in so doing, it will imperil the arrest. So, napakaliwanag po rito. Di ba? Kung matatandaan nyo po, ito ay alinsunod din sa Section 9 ng Rule 113. Yan po yung method of arrest by private person. Okay? Tayo po, bilang security professional, dyan po tayo pumapasok. Pero dito, nililinaw po, particular, ano ba yung responsibility, no, ng isang security professional? So nabanggit nga po rito, no? So dapat po pag inaresto natin yung tao, yung isang suspect o yung isang criminal offender, dapat po iimpormahan natin, no? We will inform him or her with his rights, no, under the Philippine Constitution. Yan po yung mga narinig nyo minsan sa pelikula, no? You are under arrest, you have the right to remain silent, no? Anything you say will be used against you in the court of law, di ba? So you have the right to an attorney of your own choice, di ba? Kung wala kang kakayahan, the state will provide you one. So yan po yung mga narinig nyong mga ganyang palatak po sa mga pelikula. So dapat po, ito po, no, sinasabi na po ng Republic Act 11917, di ba? So hindi naman dapat pag inaresto mo yung isang tao, sasabihin mo sa kanya, ano yung dahilan bakit mo siya inaaresto? So maliwanag dyan, no? Diba? When effecting an arrest, the security professional shall inform the person being arrested of the cause of the arrest, no? And his rights under the 1987 Philippines Constitution. Ma'am, sir, mawalang galang na po, no? Kayo po ay inaaresto namin or ina-apprehend namin sa ganitong base po sa aming mga initial na investigation, di ba? So meron po kayong nakalimutang bayaran o may mga ganun pong tipo. So basically, iniinformahan mo siya. Bakit mo siya inaaresto? Ma'am, may karapatan po kayong manahimik, no? Kumuha ng sarili nyong abogado kasi later on, pag napatunayan po namin to, kami po ay maghahain ng kaukulang demanda or kaso laban po sa inyo dahil po sa inyong ginawang kamalian, no, laban sa aming establishment o nasasakupan. Yung mga ganun tipo, no? So, impormahan mo siya yung basic rights, no? Yan po ay alinsunod sa tinatawag na Miranda rights or Miranda doctrine, no? So, tinalakay na rin po natin yan no, sa mga nakaraang video natin, no? Okay? So, isa pa, alinsunod din po yan dun sa Republic Act 7438, no? Yung nandyan din po yung basic rights of the accused. So, alinsunod pa rito, no? So, let's say, nabasahan mo na siya, pero, kung meron namang, let's say, ang sabi rito, unless, may pasubali, no? Unless, in situation where in so doing, it will imperil the arrest. No? Ibig sabihin, kung halimbawa, inaresto mo, inapprehend mo yung isang suspect, at tingin mo, biglang tatakas siya o tumakas, hindi na para sabihin mo yung mga kataga na yun o yung mga bagay na yun. Hindi na po. No? Hulihin nyo muna bago nyo po basahan ang kanyang karapatan. Di ba? Mas importante po yung mahuli yung isang kriminal o yung isang suspect. Di ba? Kesa naman hindi nyo pwedeng habang tumatakbo, binabasahan mo ng kanyang karapatan. Oy, may kadali lang, may karapatan. Hindi po pwede yun. No? Okay? So, common sense na lang po yun. Inaresto mo, sinabihan mo, tapos biglang tatakas siya or tatakbo, hulihin nyo po muna. Okay? So, pag may pagkakataon, there is the right time, so, banggitin mo yung karapatan. Sinasabi naman po ng batas yun di ba?
unless in situations where in so doing, it will imperil the arrest. Yun nga. Ano yung mga situation na yan? Tatakas, biglang tumakbo. Nanlaban. Diba? So, yun yung mga pasubali ng batas. Pag may mga ganyang sitwasyon, huwag mo nang sabihin. Arrestuin mo muna. Okay? After the arrest, the security professional concerned shall turn over the arrested person, including pieces of evidence seized, if any, to the nearest police station. O, yan po yung kasunod niyan. After nyong arrestuin, no, automatic, no, moot in academic, no, yung suspect together with the pieces of evidence shall be turned over, no, shall be forthwith turned over to the nearest police station. So, sabihin, immediately, no, yung suspect, pati yung mga pieces of evidence, dapat ma-turn over natin sa police. Huwag niyo pong pakikialaman. Okay? So, that is an invasion of privacy. Diba? Let's say, may na-recover kayong kung ano man dyan, no? Bag, cellphone, or what, pinakialaman ninyo, that is an invasion to privacy. Hindi nyo po pwedeng pakialaman yan. No? Lalo na kung sasabihin nyo, ay, may ebidensya po yan, ganyan-ganyan kailangan mabuksan namin yan. Hindi po, turn over nyo po lahat sa pulis yan. Kung meron kayong ganong manifestation, sabihin nyo po sa investigador. Hindi po yung kayo mismo ang gagawa ng pamaraan para mabuksan yan. That is an invasion to privacy. Hindi po pwede yan. Okay po, unless sabihin ng korte, di ba? Sabihin ng piskal, pwede po yun, no? So, depende po. Okay po? So, sana po meron tayong natutunan sa bagay na ito, no? Lalo-lalo na sa ating mga security professionals, no? So, muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.